Again, good day. At muli nagbabalik. At sabi na nga ba ay buti nilang tiyanay ko mga parts yung sira. Kung bakit malikot ang aking manibela. Kasi nagtataka ako eh. Diretso naman yung daanan, diretso naman yung pagmamaneho ko eh. Kaya biglang lumiliko. Wheel bearing mga parts. Yan. Kita nyo naman ang itsura. May alog siya sa bandang kaliwa. Yan. Pero dalawang bearing na yung pinalitan ko para sigurado. At wala na sigurong pangamba. So kahit pala minsan na sandamakmak na grasa ang lagay mo, talaga magkakaroon ng problema. At hopefully okay ang audio ko. Yan. At sabakoy tayo sa traffic. Taran sa EDSA. Ayun, dito ulit. Back to normal na yun. So hindi ko na pinakita mga parts yung step by step. Yan. Wala naman kasi akong tawag doon tools na para doon talaga. Talagang old school talaga mga parts. Pokpok ang ginawa ko. Ang medyo masaklap pa nito, wala akong martilyo. O tangya. Ang ginamit ko yung tawag to, plies na medyo may kalakihan. Yan, at medyo nagka-problema sa may pinaka-collar niya, yung bushing niya. Problema doon, medyo napunggal yung dulo. Yan, napunggal nga, kapupokpok. Tapos hindi na mapasok yung ehe. Yun, ginawa ko ng paraan mga parts, pinail ko, yan. Pagka-pile, yun, medyo konting kot-kot. Tapos yun, okay na ulit. May pasok naman, kasi lang medyo may katagalan. Yung pag-pile, kailangan swabbing yung ehe na ipapasok. Hindi walang sayad, kasi kung may sayad yun, tapos umiikot yung gulong o yung gulong nga natin sa harapan, possible na magkaroon ng damage yung ehe. Siyempre umiinit yan pag sa katagalan, may chance na maputol kung may gas-gas nga, no? Karoon ng lamat yung ehe, mahirap na. Sa harapan pa naman na gulong yan, sa bagay maski sa likod eh. Pag makipagbardagulan naman tayo sa traffic dito, kagay normal na naman ang traffic na yan. At hindi mawawala minsan yung iinitang yung head. Initang yung ulo dahil sa traffic. Isa naman hindi sa traffic uminitang ulo sa mga kasama mo sa daan. Sumakit na naman ang aking likod. Hindi ako pwedeng maging mekaniko. Kasi masakit sa likod pag tapos pakaliit ng pwesto ko. Nahirapan tayong mamukpok. Yan. Pero kung may mga parts, merong parang lifter, pwede siguro, no? Kakayanin ng lifter yan. Ganda na ang ikot ng gulong natin sa harapan. Wala nang kabig, maski nalulubak ako. Kahit dati unting lubak lang eh, ramdam ko yung laban ng gulong sa harapan. Kala mo manibela lumalaban, pero yung gulong ang lumiligo eh. Lumiligo ba ng kusa. Yan, katagalan na rin yan, magsi 6 years. Magsi 6 years na to. Talagang nasisira talaga parts ng motor talaga sa katagalan eh. Tapos madalas mo pang ginagamit, normal na masira talaga. At di ko alam kung matatraffic ako dun sa bandang unahan. Yan dati pag lumiliko ako ditong ganyan, kunting ganyan, nakita mo kumakabig, bumabalik yung kabig eh. Kala ko naman ball race. Pinagmasdan ko naman, inalog-alog ko yung T-post, wala namang alog yan, tas wala namang kanto pag ginagalaw mo yung manibela from left to right. Tapos i-free hands mo yan, wala namang wala namang kanto nga.
sana hindi ma-wind noise. Tumilingon si kuya. Makita mo naman yung side mo kung di nakatayo yung side mirror na ganyan. Real talk, ganun talaga. Uy, lumiguri yung sakyan. Expect na natin yung ano, yung traffic na ganitong oras. Alas 5. Expect na natin yun. Ganun talaga eh. Buti na lang ano, ginalaw ko talaga. Sa last video ko nga, sabi ko, check ko eh. So hindi na ako nagdalawang isip na ginalaw yung ano, o chinek yung wheel bearing. Pag niyuyug-yug yung ano, yung gulong, wala eh. Pero yung pag tinanggal mo na siya sa ano, sa suspension niya, tapos alugin mo yung bearing, rinig na rinig yung alog eh, tok tok tok. Kahit konting alog lang sa bearing eh, malaking epekto eh. Oo, malaking epekto talaga eh. Nakatungo, ano ba hinahanap itong isang to? Hindi pa niya alam na ano. Taxi, nagbabagal. Buti lang kahit pa paano, kahit masigip sa pwesto ko, nagawa ko talaga yun. Kasi kung papagawa ko, sayang ng pera. At buti lang, meron na ako nakandang bearing. Nanda ko na kasi dati pa eh, yung mga nasisira talaga bearing. At shoutout pala sa nagbigay sa akin ng bearing na yun. Galing yung mga parts sa yung bearing na yun, yung kung merong matatagal dito sa akin channel, yung sa tropa ko na NMAX B1, yung galing aksidente na inaayos namin. Yan, sa kanya galing yung bearing na yun eh, kasi nagpalit nga rin ng bearing sa kanya. Galing nga sa disgrasya, kaya ganun. Naipit ako. Sana hindi traffic dun sa ano, Sales Road. Madilim na. Oras pa lang oh. Ay makaharat-rat yun oh, yung isa. Talagang kitang-kita niya kung saan sa lulusot eh. Pero ako sakit ng katawan ko, yung lower back ko, kakayo ko. Tatanda na talaga ako. This year magpo 46 na pala ako. Grabe yung bis ng panahon. Samantalang dati kahit ilang oras ako nagtutuwad-tuwad dyan eh, yung kakaligalikot eh, okay lang. Kunting stretching lang, magana sa pakiramdam. Kaya ngayon wala. Kailangan ko ng hilot. Ngayon pa rin talaga minsan yung ano, kahit pa paano marunong tayo mag DIY. Yan. Kahit yung sinasabi ng iba, iniisip ng iba, destroy it yourself. Destroy it yourself. Kasi minsan nagkakamali talaga pag nag-DIY mga parts. Aminado naman ako doon, nagkakamali din ako. Pero syempre sa pagkakamali naman natin eh, may natututunan naman tayo. Hindi porket gawa tayo, yun lang. Oh, wala na akong pag-aalinlangan pag umahataw na biglang liliko yung manibela o biglang liliko yung gulong. Oh, tinan mo, di mo lang si-signal light oh. Lakas talaga ng preno ko ngayon. Nakakapanibago. Ang gamit ko nga pala dito, brake fluid, yung standard, kung ano yung pwede sa ABS DOT4 o DOT4, yun ang pwede sa kanya. Kasi pag DO3 yung ginamit, dudulas lang, parang hindi siya kakapit yung ano, yung preno. Kahit businahan mo yan, dyan pa rin yan dahil red light.
Kahit bilisahan mo nga yan, dyan pa rin yan. Ano yung naka red light eh. Tuwid na ang takbo. Kasunod kaya, ano naman kaya masisira? Pag sa engine, ako di ko alam kung anong gagawin ko. Pero pag kaya ko mga parts, ako natitira ng engine ito mga parts. Ako na, hindi ko na papagalaw sa iba. Pero pag wala, pag walang pwesto, masikip, daling ko kay Lolo Bear. Magaling na mekaniko rin naman yun eh. Saka dito niya minamadali yung mga gawa-gawa, mga ganyan. Kasi mahirap din talaga pag minamadali yung isang bagay. At medyo madilim na pala, no? Kung kasya ako dun. Kailangan ko lang naman lumapit-lapit ng bahagya tayo kasi liliko yan eh. Dito tayo. Ayoko muna dun sa unahan kasi ano, may malalim dun eh. Pag ano, sabi na kakanan, pati jeep kakanan eh. Sige, may lubak ka dyan. Ay, babangking tayo ng bahagya. Kasi tumatawid yung mga pedestrian lane. Lakas talaga ng preno ko, kunting dampi lang eh. Naramdaman ko na kumakapit na eh. Kaya talaga pag bagong brake fluid yan. Kasi hindi tayo papalit ng brake fluid. Yan, na-mention ko yata sa baka samain yung ating ABS. Sa bagay, maski hindi nga ABS minsan, di ba, nagka-clog, tas nagpapalit sila ng repair kit. Di ba, nagpapalit sila ng repair kit para sa preno nila. Kayang trip dito. Pahamak pa tayo dyan pag sinundan natin yan. Dilim na. So ayun mga parts, simplihan lang tayo ngayon lagi dahil wala pa akong masyadong magawa talaga na gawa talaga. Nagpalit lang naman ako ng bearing sa wheel bearing kasi may kumakabig ng kusa yung gulong. So ayun lang for today mga parts. Salamat. Malubang ah. Abante.